pa, magtungo na tayo sa drafting phase for game number 1. Iniisip ko Eto dito, na. di ba binanggit natin yung mga lason? Oh. Parang, what if yung panlason na hero pa lang ngayon is mga mid-heroes, di ba? Ah, Kasi pwede, di ba normally no? yung panglason mo, yung jungle, Yeah. yung tank mo, pero iba pag mid. Pero ang hirap isipin kung anong hero yung panglason. Well, technically, nakita na natin yan kay Super Friends. Nilabas na nila yung Eve, yung Sicilian. So, ang question lang dito is may tago pa ba dito yung Smart Omega? Grabe yung respeto. Alpha ban. Oo, King Kong! Oo, nakangiti tuloy yung mga players din dito ng Smart Omega na. Oo. Wait lang, yung Marshall ng Smart Omega, Kimpi din. Kimpi, grabe. Akala ko nga si... Oo, Kulot nga, kaya yung nasa side ng F-Nop. siya yung nawawalang player pala, no? Tingnan natin kung merong Marshall na kulot sa kabila. Oo. No? tingnan natin. Yung F-Nop full respect din. Tinanggal din yung Gatot Kacha ni Chakdo. I mean, marami naman ang gumagamit ng Gatot Kacha, pero alam naman natin saan nang galing itong Gatot Kacha, Rome. Unfortunately, Kimpi rin. Medyo soft Kimpi rin yung Marshall. Alam mo, kung makukumpleto ng Fnatic Onyx Philippines itong Immortal Run na to, meron din tayong Immortal Run sa mga hero. Sino? Si Chip. Oo. Oo nga. Ano? Grabe. Si Chip, naalala ko, yung ganitong level ng bandate, yung 1-1 eh. 1-1. Diba? 1-1 nung season 9. 1-1 Beatrix, parang palitan sila. Pero mas 1-1 at that Oh, time. ay, grabe. Ling agad. So siguro expect naman na assassin hero, di ba? So mamaya na lang tayo mag-last. Probably because binan na rin nila dito yung Yeah. Fanny. Yung mga malaking edge kasi yung mabilis ka makakapunta sa iba't ibang pwesto sa mapa. Okay, Edith, Cho, Khalid, Moskov. Sa sobrang lawak ng hero po ng F-Nop. Di natin Ang alam. hirap i-determine ng kanilang 2 picks. May joy pa sila. May joy pa sila. Yes. Joy to, To the the world. world. Malapit ng Pasko, guys. Correct. 4 months na. Pwede din actually mag-ano. Cho, Khalid. Yeah, Chocolate. Well, yeah, oo. Crowd control, Or lahat. Luigi na agad, no? Ayan na Edith? Edith. Kasi Harith? kanina daw hindi pinapansin eh. Oo nga eh. Edith Harrit, maybe? Moskov. Nag-Moskov. Oh, Edith Moskov nga. Well, kasi, di ba, there was a time na parang 2 Jom. games na nag-Moskov si Jom, dumating sa point na nung last game, kinuha na lang ng Oo. kalaban. Pero may Harrit si Jom, ah. Even though may Edith sa side ng F-Nop. Lunox. Lunox. Okay. Lunox Gold? Yes, kapon pa niya yung ginagawa. Two games Lunox yun, ng ah? Lunox, oh, dire-diretso. And Valentina. Yeah, Lunox Gold. Hylos kaya? For F-Nop. Ay, Ay, hindi kailangan nila Hindi kunin na yung pa jungler. Ang maganda kasi dito sa Lunox at Valentina, yung mga assassin junglers, ito yung mga hero na ayaw mong patayin sa mid lane. Kasi either hindi mo mapatay ng todo kasi si Lunox may brilliance. Yung Valentina, lalabanan ka. Baka nakawin pa yung ultimate mo, ikaw papatayin. So, medyo alangan din for F-Dop na kumuha ng assassin. Nolan, Unless kaya. they go for something like a Nolan na flash farmer. I think Naban yung Nolan na at eh. Julian pwede pa rin naman. naban na si Nolan, Ay, Hayabusa. So ano Nolan? Haya So na Hayabusa. Siguro Okay, yung, Hayabusa. yung concept niya dito ng Hayabusa, magsisplit muna sa gilid, tapos Oo. pag sobrang tawanan. Kasi parang hindi advisable na maging part ka agad Yeah. ng team fight. Pwede, valid din naman kasi yung idea na, sige mag-brilliance ka, o wala ka ng brilliance. Oo. Diba? Ipopoke niya lang, no? Shadow Oo. in, out, normal hit, tapos ulti. Ano na, sinimulate sa utak. Tingin ko Louis Ban eh, for OMG. Oo, kasi... pero ano yan? Oh! Tinanggal yung Beleric. Walang Louie yun, ah. Full respect lang talaga. Walang Louie. Kasi pwedeng kuhanin if ever eh, Beleric Louie. Oo. Ay, pero meron na kasi Valen. Oh, wala kang Louie. Kaya full respect lang talaga. Oo. For F-Top. Grabe naman to. Ito, respeto rin. Grak Show siguro ni yung Brusco. isa pang ban. Oo nga. Feeling ko mga ano na to, heroes na ng mga post 5. Kasi nailatag na yung mga ano nila eh, yung mga assassin heroes. Yeah. Tig yung next for Omega. Kasi spammer din ng Tigreal to si Brusco. Oo, ano din yan eh, delayerist. Grabe naman, pang-action star yung ano. Pwestuhan. Grabe. Nagpaplano yan. Iniisip niya, ano bang mga dadali ko sa mission na to? So, Tigreal ban for Omega. Wow, grabe naman. Pantay na Sa pantay parehas naman. nating kupanan, 2/3 ang kanilang percentage na pagkakapanalo sa parehas nilang hero. It's the Lunox and the Ay. Moskov. Medyo nakalalamang lang talaga sa damage per minute and the KDA. Itong si Big J. Pero gold per minute, si Kelra pa rin. Oh, tsaka burst kasi din talaga yung Lunox, parang expected na mataas yung damage per minute niya. Yeah. Spiking kasi yung ano, yung Moskov. Magkakabasagan na sila ng win rate though. Pareha silang currently at Oo nga, 66.67. So dito magkakaalaman talaga kaninong hero ang lalamang. I mean, in theory, lamang ang Lunox sa laning stage. Pero ang lamang ng Moskov sa overall takbo ng game is yung macro advantage na meron kang Spear of Destruction. Tsaka pupwesto lang siya pagka ano, pag team fight na, pag maganda yung pwesto Yeah. ng Moskov, madali na para sa kanya yung Lunox ko, consider pa niya, okay, nagamit na ba yung mga pang burst din sa akin ng mga skills? Kaya niya, okay, Aurora ban. Tig, I think Tig Louie ito for FNOP. Pwede na lang unahin yung Tig para at least hindi makuha ng Omega. Although bibigyan mo ng implosion yung Valentina, Okay it lang. would be worth it kasi at least alam mong makukuha mo yung Tigre Louie
At saka may tendency din na kapag nagtig sila, mapapapilitan nila si Jome na mag-purify kahit Yes, paano. yes. Oo, para maano na agad yung spell. Pwede mag-join to si Brusco actually. Ilis siya nung matindi yung Hayabusa. Ay, take Tig. lane. Okay. So Take ngayon, lane. kung Omega ka, anong hero? Pwede ba mag-Arlock actually para kay... Mino, Ano kaya si Seriota. Jack? No? Parang na-excite ako eh. Kasi Mino, parang Ruby. baka may iwang hero na gamitin, no? Mino, Ruby, Kufra, Guinevere. Yan yung apat na Hylos kaya. pwede. Kunat lang. Actually, pwede. Pwede yung Hylos Matilda, XP. Arlock. Hylos Khalid, no? Khalid Matilda ulit. Kaso, Kaso hindi ganun ka-hard tank yung ano. Carmilla. Carmilla. Grabe. Ayun na. Ginawa ng Aurora to before, di ba? Yeah. Yung Carmilla versus the Tig. Tapos Faramis yung mage nila. Pero ito, Carmilla ka, tapos pasok ka na lang kaya yun na implosion. Nakai. Wait, sinong XP? I think Akai Akai, XP yan. Ro... Hindi. In order nila pinili, oh. Andorio, Okir, Jom, Ryota, Chakno. Akay XP yan. Yeah, I think it's Akai XP. Ano kayang mage? Louis pa rin eh, feeling ko. Louis, Maganda actually yung Akai, no? Kung ang Sana. iniisip nila lalabas ng Louis. Oh, ang shit. ganda! Grabe, ang sakit sa ulo nila mag-draft. Sobrang yung mga hindi mo ina-expect na pagtatagpi-tagpi nila. Oh, ang ganda. Parang naglabanan sila dito ng chess. Grabe. Even though may Ling, may Valentina, may Lunox, ang kaganda nitong Zushin is protektado yung frontline ng Fnatic Onyx, and that will allow the other heroes to do their thing, especially si Brusco pati si Kirk. Buhat kalimot din ang mangyayari dyan kapag nahawakan niya si Chakno pati si Ryota. Oo, tapos magkasabay pa if ever, no? Ang mapapaisip ka dito, paano yung, technically, parang implosion lang talaga yung maganda for Okir na IMU. Grabe, ano to, more on positioning. If not the implosion, then probably it's the Primal Wrath. Pero abangan na muna natin kung ano mangyayari sa game 1 ng OMG and FNOP. Casters, take us to the land of None. Malalaman na nga natin kung sino ang mauuna in this best of 3 series. Nakita na tayo ng all 3 games kaninang umaga at sweep naman ng hapon. Ngayong gabi, ano kaya ang iniantay natin? Yan ang aabangan natin. Again, parehas history ang kailangang itala ng dalawang kupunan na to. 14-0 nga ba? O magkakaroon na ng panibagong streak breaker? Pwede ata no? Alam mo naman kapag laso ng usapan, mas tumatapang kapag malakas ng kalaban. And at this point, para sa FNOP, hindi na malayong sabihin na sila ang pinakamalakas na team in the regular season. Currently, the top seed papasok ng playoffs 13-0 at naghahanap pa ng perfect run in the regular season. Pero syempre, kwento pa yan mamaya at hindi pa natin alam kung ano nga ba ang magaganap dito sa Pero laro may ito. nalalaman tayo dito kasi naka-XP lane na Akai ang kupunan ng Smart Omega dito. Na ako, for me, this is the first time na nakakita ako ng ganitong klaseng XP laner. Alam mo, magsisinungaling ako pag sinabi kong first time eh. Oo. Kasi nakita ko to sa isa sa mga amateur tournaments natin dito sa Pilipinas na ginagamit talaga nila ito para pumigil ng mga assassin at mga short range na marksman. Kaya naman, excited ako makita kung paano nga ba ito i-utilize ni Ryota considering na isa ito sa mga pinakaunang beses naman na lalaroin in our regular season. Naalala ko, may magigets mo rin kasi di ba kapag tumalon itong isang Akai, nagkakaroon ng tatak ng palaka. Oo. Di ba nagkakaroon ng extra damage yung hits niya, di ba? Tsaka parang nakakairita siguro pag Zushin ka, pero si Joma, delikado. Yun na nga ata, si Jom ang naging punteriya Wow! shadow kill at naiwasan. Yun yung timing na sinasabi ko, pwede mong iwasan yung shadow kill. Wow, iba ang timing ni Jom doon. Isang pitik na lang sana. That could have been a kill. That could have been the first blood para sa kamay ng Fnatic Onyx. Pero mukhang si Chakno ay mabubuhat at aagaran din lang bibitawan. Punta tayo dito kay Kirk na delikado na pala. Okay, Kirk, andito rin si Andorio. Pwede silang pumasok dito. Pero nakabantay din si Brusco habang level 3 pa nga lamang ito. Super Friends, magkahawak kamay na sila dito ni Brusco. Alam mo, nararamdaman ko yung hirap Tsaka kulit. Kapag tinututukan ka ng mga lanterns na yan, Oo. alam mo kasi walang damage di ba? Pero parang habang tumatagal yung laro, kumakati. At higit sa lahat, hindi mo pwedeng patagalin ng masyado dahil kapag nabuhat ka na naman ay medyo mahirap ng maka-comeback. At mali ba naman tayo makakita na bubuhatin si Ryota na palapit? Dahil again, this is an Akai that we're talking about. Napakalaking bagay ng heavy spin in terms of just making sure yung formation ng Fnatic Onyx ay masisira. Oo, again, si Chakno nakasilip din. Aamba-amba lamang dito pero tinututukan ng metal detector ngayon ilalagay din sa may Ay, gilid. grabe. Pinasa kay Brusco pero sumat ba yung kanilang damage. Nagamit na rin dito yung Purify ni Chak. Ngayon, the first turtle available na.
Pero parang walang gustong lumapit dito, ha? Eh, para ka kasing nilalagay sa factory ng Onyx eh. Bakit? May dadampot sa'yo. Oo. Ilipat ka, conveyor belt, nandyan si Tigreal. Tapos tsaka ka i-re-repackage pabalik ng base kapag ka may damage dealer na doon sa likod. Pero unang pagong, sisimulan na dito ang Fnatic Onyx Philippines at mukhang hindi ito, actually hindi na ito lalabanan ng Omega at libre makukuha ng Fnatic Onyx ang unang pagong. Feeling ko good decision din, no, para dito sa Smart Omega kasi galing nga naman sa baba itong si Andorio at hindi nila expect din na na medyo mapupok itong si Chak at mapipilitang umuwi. Ngayon naman, dun sa may bandang ibaba, si Brusco nasuro na dito itong si Chak Mamba at nagamit na rin yung implosion habang binitbit na naman. Ginawang pusa, binitbit sa leg. Ngayon naman, si Jom ay Ayun na, may nagiging binitbit next din. sa target. Binitbit uli. Grabe si Super Prince, bitbit na bitbit. Ito yung literal na buhat na binubuhat niya yung mga kalaban papunta sa mga kakampi niya. Fnatic Onyx ngayon, lamang na ng 1,000 kalahati at napaka-okay nito no, considering that they want to control this early game. Ayaw mo na ibigyan ng lead ng isang Ling composition eh. Kasi pagka yung Ling nabigyan ng gold lead yan, medyo mahirap nang i-manage. Oo, mahirap talaga lalo na mga items na makukuha niya. Ngayon si Chak Mamba, sinasalo lang yung shadow kill mula kay King Kong. Nakakuha na naman ng kill dito ang Fnatic Onyx Philippines. Sabi naman Ayun! dito kay Doryu. Nakabawi din. Si Ukirang nakakuha ng isang kill na yon habang si Kirk ay nandito rin for the follow-up. Same with Atoy R. Nag-aabang lamang siya dito. Available ang kanyang heavy spin. Ano ang kanyang gagawin? Pwede siya mag-pin down pero hindi ata sapat yung damage nila. Oh, mukhang respeto muna at inihintay niya talaga ang tamang timing para sa heavy spin. And Fnatic Onyx, hindi gagalaw ang kanilang gold lead. Silipin natin ang in-game equipment hatid ng Infinix. In terms of the gold lane, maliit lang naman ang kalamangan dito ni Kelra. 500 lamang ating tinitignan. And mostly medyo dikit pa rin naman ang ating laban dahil hindi pa naman haabot ng 3 o 4 na ligo ang lamang ng Fnatic Onyx Philippines. Papalapit na ang ating second turtle of this game at napaka-importante nito in terms of gaining control towards the early to the mid part of the game. Yeah, and ramdam din natin yung yung prioritization dito ng Fnatic Onyx Philippines doon sa may gold lane. Kasi nga naman Lunox ang kaharap mo. So kailangan mo at least kahit paano na may mapaghahatian nung kanyang mga burst, no? And iiwasan din ng Smart Omega na maganap yun. Pero nagamit Ayun. na kagad yung Crimson Beacon mula dito kay Super Friends. Ngayon, Oy! Breaker and yung onward and doon sumama rin si Bat. Go nga ba dito ang Smart Omega? And this time, pumasok na doon si Kelra. At ngayon naman ay pagkakataon ng Fnatic Onyx Philippines na kunin ng ikalawang pagong ng laban na ito. Habang si Atoy naman na pinuputira ng mga members ng Fnatic Onyx Philippines. Sabay heavy spin pa atras. Oh, pero ang turtle ay mapupunta sa kamay ng Fnatic Onyx. That's the second turtle of the game na mapupunta sa kanilang kamay. Susubukan itong trade ng Omega with a wave impossible chip damage doon sa Torres sa may bandang ibaba. Pero Fnatic Onyx pa rin ang nakakalamang sa trade. Okay, kita ata si Chakto dito. Ngayon naman ay mababasa ni Dory din sa may bandang gitna. Medyo mapapaliit ang mapa ng Smart Omega, specifically dito kay Andoryu. Kailangan niyang bantayan or kailangan bantayan ng mga members dito ng Smart Omega. Kasi nga, since maliit na yung mapa, it opens up din yung orange at saka purple dito ni Andoryu. Napaka-importante talaga ng mid lane turret na yan. No? The moment na mabasag ang first tier mid lane turret, ay nagkakaroon na ng entrance ang kalaban sa pagpasok sa sarili mong jungle. Kaya naman kailangan na magdoble ingat ng Omega considering na nakaling sila. Hindi nila pwedeng basta-bastang ibigay yung purple buff para sa Fnatic Onyx. Kaya naman mukhang gagawa sila ng play dito sa may bandang itaas. Okay, yung play ba ay itutuloy. Alam ni Kirk na may kasama doon sa may gilid. Pero habang nangyayari yon ay may nagaganap din na pag-push mula din sa Fnatic Onyx Philippines sa may bandang ibaba. At hindi na mapipigilan ito ng bagong barangay. Patuloy ang pagbasag ni Kelra. Low kill score game ang ating natutunghayan ngayon. 7 minutes in na 4 na kills pa lang ang ating nakikita. Pero grabe yung mga trade in terms of the side lane pressure sa ating nakikita. Pero nakakalamang ang Fnatic Onyx dito dahil meron nga silang Moskov. Patuloy itong ilalaro ng Omega na dapat mas lamang in terms of team fighting or small team fights dahil nga meron silang Lunox ay baka ito ang ikatalo nila. Oo, ang wino-worry ko dito napakarami nilang setup pero kulang yung damage dealer talaga nila kung ikukonsidera mo. Ngayon naman si Ukir, hawak niya dito yung Primal Rat at yung purple buff ay inagaw na successfully ng Fnatic Onyx Philippines. Medyo mapapagod muna itong link na to. O, kumbaga, unang purple pa lang naman na nanakaw sa kupunan ng Omega. At mukhang yung sunod na turtle ay kailangan muna nilang ibigay dahil masyado ng delikado na pumalag dito sa final turtle of the game nang walang purple buff ang
lane. Ang magiging play nila dito ay makipag-trade na lamang doon sa may bandang ibaba at magbigay ng gold dito kay Andorio and Fnatic Onyx having good control dito sa early to the mid-game part of our game. Medyo expensive din kasi yung lineup nila. Kung iisipin mo, nakalunok sila dito, naka-link din sila na kailangan talaga ng mga items para mapagana. Ngayon, Kirk, Andorio, sinalubong na rin dito, nagamit yung primal run. Kailangan umatras ni Andorio sa naging tagpo na iyon. And this time available na rin yung Blood Wings para dito kay Super Friends. So mas mahirap na para sa sa Smart Omega na ilaban at pasukin itong si Super Friends. At may bonus movement speed din kasi ang Blood Wings, no? Bukod sa movement speed na nakukuha ng isang Zushi na by the way wala na pong manakos yan kung hindi Pinapaliguan po niya yung matama. sarili niyo. Pinapaliguan na po niya. Kanyang sarili, ayan! Ayan na, nagamit din yung Crimson Beacon. Sobrang sakto naman yun. Kaya lang ang problema, wala nang heavy spin itong si Atoy R, which is yun yung pinaka sabihin na natin na kailangan mong gamitin kapag ka ikaw ay isang Akai. So kulang ng kit dito si Atoy R. Salubong muna ang Smart Omega and ang Fnatic Onyx Philippines. Tinatansya nila po kanilang mga next steps. Ang sakit ng mga patagos. And si Big J nagkakapang pala sa likod. Mukhang naghahanap ng big play si Big J pero si Brusco ay makikita siya. Agarang darkness! Ayun na kagad yung implosion habang si King Kong hindi mo na siya gugo dito pero gugo na nga ata mga members ng Fnatic Onyx Philippines. Pinasok na si Jome Ayun at namatay din. Jack Mama is down. Si Bidukir, tatlo na ang tumba para sa Smart Omega. Dalawa ang dedepensa para sa kupunan ng bagong barangay. Endable na ba ito para sa Fnatic Onyx? Meron pa namang depensa puputok dito sa mid lane. Mauubusan sila ng siege minion. Pero mukhang itutuloy pa rin nila ang push doon sa may taas at ibaba. Grabe, ramdam natin na sobrang kabisado ng Fnatic Onyx Philippines. Yung ikot, yung control, and King Kong, sobrang bihasa talaga pagdating sa mga heroes na nagdatouch, no? O kumbaga parang hindi mo alam kung saan ba nanggagaling ang angulo. At para bang tila bang kontrolado rin yung damage eh. Hindi natin masasabi na hindi niya alam yung pinapasok niya. It's always calculated and for Fnatic Onyx, a 7k gold lead. Minsan nga hindi mo na kailangan mag-mat. Alam mong lamang ka, pasukin mo na. Oo, yun talaga yung kailangan gawin dito, no? Pero again, napag-usapan na natin kanina yung kakulangan ng damage ng Smart Omega dito, no? And isa rin siguro sa mga nagiging factor, no? Nasanay tayo na kumukuha si Atoy R ng mga heroes na meron ding damage. Oo. Pero this time kasi medyo utility yung hawak niya, di ba? Parang full utility nga kung tutuusin eh. Kumbaga may iisa ka lang na gusto mong gawin at ayan na nga, iniwasan na ni Andorio ang lahat. Pero ang Lord ay mukhang sinisimulan na ng Fnatic Onyx Philippines. Malaki ang kalamangan nila at mukhang mahihirapan ang Omega na mag-contest dito. At pati ba naman yung Purple? Ang ganda ng zone na ginagawa ni Brusco dito. Again, naagaw po yung purple buff. Naku po, double bukol para sa Smart Omega. Mas napakabilis din ng kamay. Imaginein mo, nakuha na nga yung Lord Agarang Quad Shadow papunta doon sa Purple para makuha ang Purple kontra doon sa Ling. Omega ngayon, napakahirap ng gagawin nilang depensa. A 9k gold lead for Fnatic Onyx. May Lord sila sa gitna. Pwedeng mag-side lane dito yung Hayabusa at si Kelra ay may karapatan ding maiwan ng mag-isa sa isang lane. Oo, alam mo kasi na ganito talaga yung ginagawa kapag mayroong mga Moskov. At any moment naman din kasi pwedeng sumama itong si Kera. Pag tumama yung kanyang mga sibat o yung kanyang Spear of Destruction, ngayon naman yung Lord ay nasa may bandang gitna. Super Prince, mga nagamit sila ng play. Si Ryota ngayon ay delikado. Flicker nagamit na rin pero hindi sapat. Naku, nabit-bit siya doon na habang Crimson Beacon na rin itong si Super Prince. Basag yung Dory sa may bandang itaas. Same with the middle turret. Pero kailangan kumapit dito ng Smart Omega. Kompleto pa naman ang kanilang kit. Si Bruce Kay pumasok na. Meron pa ba siyang promotion dito? Wala na ngayon. Ayun na. Nagamit na rin yung ultimate mula dito kay Jack Mama. Pero mamamatay din siya. Tuloy-tuloy lang ang bakbakan. Smart Omega. Inilaban na nila. Tatlo na bumagsak. Make it 4. Nag-iisa na lang si Okir. In game number 1 ay mapumunta sa Fnatic Onyx PH. Napakalinis na laro mula sa Fnatic Onyx Philippines. At parang ganun lang, they are one step away. Isang panalo na lang ang kailangan nila para makuha, makamit ang